Nagsimula na po yung isang bigatin tournament ngayon na ginaganap sa Uzbekistan. Ito po yung Chess Cup 2024. Bigatin, bakit? Ang tindi ng mga kasali. Kung mga nakarang araw, puro sila Pragnananda at iba pang Indian ang nakikita nyo. Aba, nandito po yung karamihan ng ibang player na nagpapakitang gilas ngayon sa buong mundo. Andyan po si Grandmaster Nodirbek Abdussatorov. Ang pagkakaalam ko, number 5 siya, number 6 nung nakaraan eh. Hindi ko na check kung ano yung pang-ilan siya ngayon. Sila Yu Yangyi, yung kalaban niya, number 1 ng Iran, Parham Madsudlo, Richard Rapport, andyan din, Shakiyar Mamijarov, pati po si Bidit, saka si Grishuk. Naku po, napakalakas po nakasali. 10 player po ito eh. Ngayon, ang time control nito, long game, 1 hour and 30 minutes with 30 minutes increment pagdating na move 40. Tapos from move 1, may 30 seconds increment. So, talagang mahaba. Ano ang nangyari sa round number 1? Ito na nga, ang tindi po ng laban. Grabe na naman yung ginawa ni Abdu. Tingnan nyo po puti si Abdu dito, nag-D4. Sinagot po ni Parham ng Knight F6, Knight F3, E6 lang, Bishop F4 ni Londonan. Pero pagka C5 niyan, yan, medyo agresibo na London. Ang tawag po sa approach na yan is Indian Game London System. Anyway, pagka C5, nag-E3 lang. Typical na London, solid lang. Nag-Knight C6, Knight D2. Tumira po ng H6, nag-Knight lang po sa may C4 na kung saan, idea po niyan tatalon dito. Kaya kadalasan, D5 talagang pinapawalan. Pagka D5, nag-Knight E5, Queen B6, pinipressure po yung B-pawn na dinipensahan ng Rook lang po sa B1. Pagka Rook B1, Knight takes E4, yan na po yung nobility. Balik ko lang po, may nangyari kasi B4, Knight E4. So, yung bagong tira po ni Parham, Knight takes E5 agad na binawi lang po ng kabayo, Bishop D6 tapos C3, napaka-solid yan. Typical na London. Nag-Bishop D7 po dito. Ito pong si Parham, nag-develop lang. Natirirahan ng Bishop D3, develop lang din. Rook D8 and then nag-A4. Para saan yung A4? Pine-prevent po yung possible palit ng bishop na ito sa bishop na ito. Kasi magbi-bishop B5 yan eh. Kasi nga, bad bishop po ito, walang ginagawa. Ito, napakalakas. So, in case na mag-castling, kaya ipapalit. Ayan, pre-event, nag-castling po yan, and then H4. Sobrang agresibo po ng tinitira ngayon ni Abdussatorov, At kung titingnan yung oras, lamang din po siya sa oras. Halos po yan, 25 minutes, may halos 30 minutes. Ang tinira po niyan, kinapture po yung pawn na binawi lang. At ang evaluation po dito ng engine is very close to equal. So, ang ginawa po, nag-knight sa E4, tumalon. Na sinagot ng castling lang. Akala ko kanina, nagwawala sa king side yan, nag-H4, atake. Nag-castling pa rin. Nag-Bishop E8, umatras. Siguro ang plano, titirahan po ng F6 na sinagot lang ng Queen lang po sa may G4. In case na mag-F6, hindi pwede, may kain eh. So, yun po yung nangyayari. Kaya ang tinira, nag-Queen C7 lang. Pagka Queen C7, umatras lang yung Bishop po. Umatras lang, umayos na. Para saan? Tingin ko po, may plano. Kasi, baka tulakan in case, Ang tulak kasi kahit kainin mo doon, tatakbuhan ka lang, may pressure po dito. Ayan, Kaya, umatras po yan. Na ngayon, para saan yung atras? Para pagka F6, maaari pong umatras yung kabayo niya. Depensado po dito. So, bakiting the square lang. Kaya, naging H8 lang po. Ito pong si Madsudlo na sinagot naman ng F3. Inunahan, sinipa yung kabayo. Umatras po yan sa may F6 na atras din yung reyna pagkat kinaatake. So, nag-Knight H5 po yan, inatake yung bishop, umatras po sa H2. Nag-F6 na, ayan na. So, inaatake po yung kabayo. Libre yung pawn, pero kakainin yung kabayo mo eh. Ngayon, pag umatras po yan dito, mapapalit, tapos yung knight na to, lalakas, may mga ganun. At baka lamang na po doon ng konti, ito pong itim, Anyway, sabi ni Abdussatorov, hindi nyo ba ako kilala? Ako yung naglaro nun, 5 brilliant move sa isa pong laro. Sige na nga, bigyan ko kayo ng isa. Boom. F4 lang ang pinawalan. Pinakain yung kabayo. Siyempre, kakainin mo, libre. Pagka-capture, boom, binawi lang ng ganun-ganun. Anong nangyayari? Coach, hindi naman ko lang yung bishop, may square pa, bishop E7, yun na nga yung tinira. Eto nangyayari,
Boom. Kulong pala yung kabayo. Kaya may bawing ganon, may napakatindi. So, ang ginawa, hindi naman makatakas na nag-win C4 na lang, na mali pa nga. Ibalik natin. Ang tama tira daw, Bishop F7. Bakit? Hindi ko alam. Pero kahit daw po itira yon, lamang pa rin. Tingin ko ang dahilan para po dito Ayan para i-prevent. Kaya Bishop F7, bakit? Kasi pag nag-Queen D3, atras. Anyway, ang Queen C4, prevent din yung Queen D3. Kaso, kinapture lang po yung tore. Pagkabawi mo, tumira lang po ng Queen F3. Another good move na naman. Ayan, inaatake na. Tapos may pressure pa rin po. Depensado pa yan. Hindi basta-basta makain ng ganyan. So, ang ginawa niya, nag-Bishop E7. Tinikman na. Pagkatikim, nag-B5 na lang po. Ito pong si Madsudlo na sinagot ng rook lang po sa F1. Bakit? Aba, gusto ka pong matihin. Kaya napilitan mag-king move. Pagka-king move, nag-B3 lang. Inatake yung reyna, umatras, and then win lang po doon. Gustong matihin. Kaya nag-G6. Pagka-G6, eto, win lang po sa may H3. Anong threat? Kakainin yun. Hindi na dinipensahan yan. Kasi may threat din po na capture dito Kaya ang ginawa, King G7. So pagka-King G7, kinapture. Pagka-takes, etong matindi, tingnan nyo. Nag-Bishop takes H4 pa nga. At pagka-Bishop takes F4, alam nyo ba kung ano ginawa? Sabi ni Abdu, teka lang medyo matatapos sa laro, move 31 na, wala pa akong mga brilliant move Paisa pa nga. Queen F6 lang, pinakain ang reyna na naparesign si Madsudlo. Bakit po? Kasi pag kinapture mo yan, pawn takes, capture din yung reyna. Isang piyesa tumataginting, lamang pa ng pawn, completely winning na yun. Of course, pag hindi mo naman tinix yan, umiwas yung king mo, yung bishop mo naman libre. Grabe yung ginawa ni Abdu Satorov, no? Grabe. Pang ilan na ba siya? Number 6 ata siya sa world ngayon. At napakatindi. Actually, round number 3 na po, at after round number 3, hindi ko na lang ma-analyze ibang game. Kasi nga, umalis po ako, nagpunta po ako ng Wahin, 3 days kami doon ng pamilya ko. Pakita ko na lang yung standing after round number 3. Ito po. Ayan po, So, Abdu Satorov leading po with 2 out of 3. May dalawa po siyang tabla. Ayan, tabla kay Mamijarov. Tabla sa kapangalan niya, si Noderbek. Ayan, so, number 2 si Noderbek, yung Yakubawev. Tapos, Yu Yang Yi, Mamijarov, 1.5. Rapport, 1.5. Sindarov, 1.5. Madsudlo, 1.5. Sarana, Grishuk, 1 point. At Bidit, 1 point. Ayan po ang current standing after round number 3. Aabangan po natin yung ibang games dito. No, tuloy-tuloy po natin analyze kasi interesting yung mga game dito Ayan mo, mga malalakas na player. Wala lang si Magnus at Wesley, Hikaru, Fabi, pero halos lahat naman po ng nasa top nandyan na. Muli ito po yung coach, Pini Master, Daniel Causo. Abangan nyo po yung mga susunod nating video. Maraming salamat po sa suporta. Don't forget to like and share. Paki-follow na din po at subscribe ang ating page at channel. Bye-bye po. God bless. That little mouse, 'cause I'm an albatross.